Move it eh. Ay, conflict criminology. Pag sinabi natin conflict, ano nga rin pag conflict? Nagka-clash. May nagtatalo. Now, dito, ang aralin natin sa conflict criminology. Ito kasi, tinatawag din ito madalas na radical criminology. Tapos, critical criminology. Yan, tinatawag din yan madalas kasi baka lumabas eh. O pag radical criminology, ibig sabihin, gusto nila na pagbabago. Diba? Kaya nangyayari, kakaroon ng revolution. Pag critical naman, inaano nila yung batas. Kasi batas daw, para lang sa para daw sa mga mayaman. So, yun lang yung natin, ang tatakan natin dito, yung social conflict. Ano pa bang mga aralin natin dito? Instrumentalist. Tsaka liberation theory. Ano lang to, brief lang to, kahit di nyo na-copyin eh. Tadala naman natin. Ano pa ba? Teka, balik. Ito, left realism. Yan, left realism, lumabas sa amin yan eh. Diyan ako mali eh. Tsaka ito panglima ay peace making. Okay, di nyo na So, yan yung mga aralin natin under ng conflict criminology. Bakuna tayo dito. Si Karl Marx. Kilala niya to? Si Karl Marx. Karl Marx, kilala mo yan? Diba? Si Frederick Engel, Wilhelm Bunger. Dito, ang inaano nila yung social class conflict. Social class conflict. Ano to? So, napalaki yung letter I Dito, sa tingin nyo, ano yung problema dito sa social class conflict? Status, ano ba? May triangle, ano ba yun? May tatsulok? Pinakanta ba kayong tatsulok? Now, dito, anong sinisisi dito? Capitalism. Ano ba yung capitalism na yan? Ba? Capitalism. Familiar kayo sa capitalism? Ano yung capitalism? Diba? Sa capitalism, isa yung economic system. Kung saan yung mga mayayaman, siya yung may mga control doon sa mga properties, doon sa ating Ayun, yung mga oligarchs na yan. Diba? From the word itself, capital. Pag nagdinegosyo kayo, ano yung capital na yung tawag doon? Capital. Puhunan. Now, dito, sino yung namumuhunan? Diba? Yung tinatawag nating capitalist. Sila yung namumuhunan dyan. Diba? Capitalist. Sino ba yung mga capitalist na yan? Diba? Yung mga bourgeois. Hindi yan burgis, baka mahib-abi kayo eh. Bourgeois. O tinatawag nating upper class. O yan yung mga natin. Diba? Sino ba yung mga upper class na yan? Diba yan yung mga mayayaman? Sino halit yung, may kilala ba kayong marinig nyo lang yung apelido eh. Alam nyo ng mayaman na. Diba yung Bilyar, si Bilyar. Diba sila yung may-ari ng mga mga subdivision. Diba mga Gokong Way. Ano ba yung pag-may-ari nila Gokong Way? Telecommunication, ano pa? Hindi ko na inaalala yung mga yan kasi may yaman na yan eh. Sino pa? Sila Ramon Ang. Diba? Sino pa? Ang daming mayaman. Pag narinig mo lang apelido, ay kita si Chabit. Si Pa. Diba? Diba? Yung mga tan na apelido, Tan, Gokong Way, si Patay. Hindi nga. Tangina, nagmumubit na nga lang ako eh. Pang ano lang ako eh. Proletariat eh. Working class eh. Oh. Diba? Eto, si
Si Madrid, yan, mga burgess yan. Na dito, pagka ba meron tayong mga capitalist, meron naman tayong tinatawag na proletariat. Ano ba itong mga proletariat na to? Mga lower class. Diba? Ito yung mga nagtatrabaho dyan sa mga factory, di ba? Yung mga yan, kumikita yan ng M. Kumikita ng M yan. Itong burgess, kumikita ng letter M yan. Millions. Sila yung mayaman eh. Milyon-milyon ang kinikita nan. Yung proletariat nyo, kumikita rin ng M yan. Minimum. Minimum naman ang kinikita niyan. Yeah. Sakto lang. Di ba makikita mo dyan? Now, sa tingin nyo, ba't nagkakaroon ng problema? Nagkakaroon na ng equality kasi habang yumayaman yung mga capitalist, ito yung sweldo ng mga working class, ang baba pa rin. Diba? Kaya dito nagrebelde yung dapat sabi ng mga proletariat, dapat kaming mga working class, dapat gawin mo kaming mga business partner. Diba? Kasi kung yung isang factory, for example, factory, gagana ba yan kung wala yung mga lower class? No. Diba, kumbaga, interdependent yan. Hindi yan magfa-function kapag wala yung isa. Diba? Pero kailangan din naman ng mamumuhunan, kapitalist. So, madalas dito, nagkakaroon ng conflict. Ang cause ng crime dito, dahil sa dahil sa diba? Nagkakaroon ng economic equality. Ito yung problema nila sa economic equality. Diba? Sabi nila, parang ina-exploit kaming mahirap Tangina, tagal ko na dito, wala pa rin benefits. Tangina, tapos, pagka lakas nung kita, wala man lang commission, wala man lang bonus. Etong economic equality na to, ito yung nag-fuel sa tao. Na tangina, parang ina-exploit lang tayo yaman. Diba? Na mga tao na to, mga proletariat, nagkakaroon niya ng class consciousness. Class consciousness. Ba? So yan, nagkakaroon ng class consciousness. Yan yung class consciousness, yun yung pagiging awareness ng tao na sila ini-exploit. Diba? Kaya itong mga to, anong gagawin nila? Ano yung gagawin nila? I-overthrow nila yung mga mga mayayaman. Diba? Kaya nagkakaroon ng conflict. Kaya ito, yung social class conflict nyo, ang problema talaga nito, lagi may social struggle. Diba? Inequality between the social class. Yan lang ang pinakapunto dyan. Diba? Itong mga walang taong, walang class consciousness, yung mga hindi sumasama. Hindi, teka lang, wait lang. Diba ito, nagkaroon ng class consciousness. Anong gusto ng proletariat? I-overthrow natin yung mga mayaman. Diba? Ano yung mangyayari dito? Anong gusto nila? Gusto nila ng revolution. Pag sinabi nating revolution, ano yan? Baguhin natin yung sistema. Diba? Ito nga yung mga madalas na yung mga communist. Ito yung pinaglalaban nila kay Karl Marx. O gusto nilang gawing yung economic, diba? Capitalist. Gagawin nilang communist. Kumbaga ito, classless society. Ibig sabihin dito, lahat ng tao, pantay-pantay. Lahat ng property, like for example, Meralco, Petron, diba? Pag-aari ng gobyerno. Kasi ngayon, iba na Ang may-ari ng mga basic needs natin, like yung internet, diba? Meralco, sino may-ari nun? Diba? Mga private individuals din naman. Diba? Kaya sabi ni Karl Marx, dapat magkaroon ng pagbabago. Diba? Palitan natin yung bagong sistema, gawing communist. Sa tingin nyo, pabor kayo dyan sa communist? Ha? Gusto nyo mag-gaya sa North Korea? Yung communist, country. Pantay-pantay lahat ng tao doon. Diba? San pa? Ang mga communist country nyo? China. Diba? Mga communist yun. Ano pa bang mga communist? Sa?
USSR? Russia? Communist ba Russia? Dati. Yun, hindi na eh. Now, sa tingin nyo, ano yung tawag doon sa mga taong walang class consciousness? Anong alit yung class consciousness? Yung pagiging aware na yung sila ay in-exploit ng mayaman. Kumbaga, gusto nila ng pagbabago. Nagiging aware na sila. Now, ano yung tawag doon sa walang class consciousness? Ang tawag doon, ito yung mga tao na lumpen, proletariat. Ito yung mga walang pake sa pinakamababang uri. Ayaw nila mag-participate doon sa revolution. Diba? Hindi nila alam, in-exploit na pala sila. Wala silang pake. Yan yung mga, ano ba yung mga example nan? Ba, yung mga, yung mga, pakalat-kalat na lang talaga dyan. Mga pulube, ano pa? Ha? Ano na? Menis. Diba, yan yung mga tao dyan, lumpen proletariat. Okay, nagkakaroon ng social class conflict. Alam naman sisisiin nyo eh. Okay na, nakukuha nyo? Tandaan nyo lang ang cause ng crime dito dahil sa ano? Diba? Dahil sa ano? Capitalism, pinaka-root cause. Dahil sa capitalism, ano nangyayari? Diba? Nagkakaroon ng ano? Economic inequality. Diba? Di pantay-pantay yung ano? Na-exploit ng mga mayayaman yung mahirap. Etong proletariat, ako example nan, working class. Tiyan mo, kumakain ako ng 2 beses. Move it na. Tuturo pa. Pagkatapos nito, mag-move it ako. Wala eh. Ganun ang buhay eh. Di naman tayo pinanganak na mayaman. Di katulad ni Buluntad, mayaman to eh. Polypaid na ba to? Polypaid na? Ha? Tama, ano ba to? Bourgeois ba to? Bourgeois? Wala eh, mga, ito, bourgeois to, burgis. Ano, mga mayayaman. Ha? Okay na tayo dito. O, sumunod. Ano naman ang sumunod dito? Kaya ano to, Richard Queenie, tinatawag nating instrumental. Pag sinabi nating instrumental, ano ba yung instrument? Parang ginagamit ba, di ba? Tools. Ibig sabihin, ano yung tools na tinutukoy dito sa instrumentalist? Ano yung tools na tinutukoy dito? Yung batas. Yung batas na yung tools na ginagamit ng ng mga mayayaman. Anong purpose? Para maprotektahan yung kanilang mga interest. Diba? Kumbaga dito, yung upper class create law that protect anong pinaprotektahan? Yung interest. Sa gobyerno, sino ba yung madalas nakaupo dyan? Sa tingin nyo, sino ba madalas nakaupo dyan? Diba? Tingnan nyo, si Rastaman. Ang ina, di man lang nakapasok, ginawa pang kinonsider pa nuisance. Ang ina, kaya mapapansin nyo, kaya nyo bang sa tingin nyo, mananalo kayo kung yung pondo nyo sa pangandidato, 1.5 lang. Ang ina, malaki ang pondo dyan. Kaya madalas na nakaupo sa gobyerno, puro mayayaman. Diba? Kumbaga dito, yung instrument na tinutukoy dito, yung batas, ginagamit ng mga mayayaman to protect their interest. Ano bang interest ng mayayaman? Pwede magpayaman, di ba? For their own benefit. Di ba? Ito yung example nito. Yung sa pandemic. Hindi ko alam kung ano yun. Alam yung barrier sa motor? Di ba? Gumawa ng memorandum. Dapat may barrier daw yung angkas. Puta magkasama sa bahay. Nagchuchuktsakan. Pero pag sa motor, may barrier pa. O sa tingin nyo, sino yung nakinabang doon? Yung mga yaman. Kasi yung mga upper class, yung nagbebenta ng mga barrier. O magkano yun?
Mga 500 ata to 1,000 yun. Diba? Sila yung nagkocontrol ng demand eh. Saka ng supply. Yung mga mayayaman. Diba? Nung pagkatapos ng ilang linggo, tinanggal na rin. Diba? Parang nakakasira ng ulo eh. Pati yung face shield. O sino ba yung mga nagsusupply nan? Ba, mga mayayaman din. O di ka pwedeng lumabas o kaya pumasok sa isang lugar ng walang face shield. Dati magkano face shield sa inyo? 150? 75. Yung face mask nyo, magkano? Ubusan nga lahat ng nag-hoard. So dito, tandaan nyo lang, ginagamit ng mayayaman yung batas. Na dito, may tatanong ako sa inyo. Paano ba natin tignan yung crime? Ba? Yan yung tanong dyan. May tatlo tayong view kung tawagin. Una, ang tawag dito ay consensus view. Atakin na sa inyo to. Consensus. Consensus. Ano yung consensus? Ano yung consensus? Kumbaga dito, diba? Nagkakaroon ng agreement. Lahat ng tao nagkakaroon ng agreement. Agreement to what is crime. Kumbaga yung lower class saka yung upper class. Ibota mali. Diba? Yan yung consensus. Kumbaga nagkakaisa lahat ng tao. Nagkakaisa yung upper class sa lower class. Diba? Nagkakaisa sila sa definition ng crime. Diba? Nagkakaroon ng pag consensus, more on yan, agreement. Nagkakaroon ng agreement. For example, sa natin, RPC. Diba lahat tayo, nag-agree na yung, for example, homicide, pagpatay, ay isang krimen, diba? Masama. Now, kapag ito, ilalaban mo sa conflict view. Pag conflict view naman, ano naman ang tinutukoy dito sa conflict view? Ano tinutukoy dito? Conflict view. O kapag conflict, ano yung conflict? Hindi nagkakaparehas. Ibig sabihin, ang nagde-define ng crime is yung by those in power. O kaya yung mga nasa taas, yung mga upper class, to serve their interests. So dito, nagkakaroon ng ng conflict about what is crime. Diba, for example, yung kahapon, yung side vendor, diba, sabi nila yung pagtitinda sabi ng mga lower class, ang pagtitinda doon sa isang sidewalk, ay marangal. Tama lang yun. Diba? Pero sabi ng upper class, illegal yan kasi walang permit. Diba? Kumbaga, nagkakaroon ng conflict, nagtatalo. Kaya madalas dito, sino nagde-define ng crime? Madalas yan yung nasa taas. Diba? Katulad to ng sa instrumentalist theory nyo. Tadaanan ba sa inyo to? Ito na kasi nasa nyo TOS nyo. Nyo na lang, siningit ko na lang para at least kung lumabas, edi champion. Diba? Ano yung isa? Interactionist. Paano naman yan pag sinabi natin interactionist? Ito lang naman yan. Pinakamabilis na people or society or institution is viewed subjectively. Yan yung pinakamabilis kong dyan. Ibig sabihin, yung isang pangyayari, yung tao, ay
Binibigyan ng ano, is viewed subjectively. Ano ba yung subjective? Kumbaga, individual based on your ano, perception. Kung ano yung wala mo, o kaya anong opinion mo. Yung 50 Shades of Grey, sa ibang tao, ang tingin nila doon, bastos, immoral. Pero ngayon, sa mga henerasyon ngayon, yung 50 Shades of Grey, romantic. 'Di ba? Art. Ibig sabihin, ang isang bagay or yung tao, nakadepende dun sa kung paano titingnan ng isang tao, kung paano niya i-view. Nakukuha niya yung punto. O kunyari, ito pa example. Ito kasi based on parang social labeling, ay yung social reaction or labeling. Parang ganito rin yan. Kunyari, nakakita ka ng taong may tato. Sa tingin ko, yung taong yun, masama. Kasi puro tato eh. Diba? Baka galing to ng kulungan. Sputnik. Pero yung ibang tao, yung mga mahilig this art, sasabihin, ang ganda ng mo, tattoo mo. Diba? Single mom na may tattoo, may dragon. Ang ganda mo, te. Diba? Kumbaga dito, ang titignan nyo lang ito, subjective. Ibig sabihin ng subjective, based on the opinion. Diba? Opinion. Opinion ng tao. Depende sa opinion ng tao. Kailan yun? Interactionist. Ano nga ulit? Kapag consensus, agreement ng what is crime? Kumbaga lahat ng tao, nag-share ng isang shared values, norms, beliefs, nagkakaisa. Diba? Kumbaga dinedefine nilang lahat, yung crime. Nagkakaisa sila sa definition ng crime. An example, mga RPC, di ba? Kakasundo tayo dyan. Mga batas natin about dyan. Kapag conflict naman, ano nangyari sa conflict? Diba yung upper class ang nagde-define ng crime, di ba? Ayun lang yun. Ito, may tanong ako. Sa branches ng government, sino nagde-define saka nagpa-punish ng crime? Sino nagde-define and punish ng crime sa branch of the government? Ha? Sino? Judiciary? Legislative? Or ano pa isa? Executive? Sino ba nagde-define and punish ng crime? Sige nga. Ha? Ikaw? Ano? Nag-i-enact ng laws. Ikaw, ano ka? Judiciary? Ano ba yung ginagawa ng judiciary? Nag-i-interpret ng law? Ng batas. Ikaw, anong sagot mo? Legislative? Bakit? Pero sila yung sila yung nagpapanish. Sila yung nagpapanish? Sila yung police power. Police power? O sino ba yung nagde-define and punish ng crime based on the branches of the government? Ha? Ikaw, Santos, anong sagot mo? Legislative? Bakit? Sila gumagawa? Ikaw, anong sagot mo? Israel? Di ba alam? Daanan nyo yun sa criminal law, CLJ. Ang sagot dyan ay legislative. Sino ba nagde-define ng crime? Sino ba yung gumagawa ng crime? Ng batas. Diba? Na yung batas, yun yung nagde-define sa crime, diba? Sila din yung nagpapunish kasi sa isang batas, meron yung mga punishment, tsaka So doon nakalagay, kasi, at saka inherent ang police power sa legislative natin. Yung police power na yun, hindi yung pinaka-police na sinasabi nyo. Diba? Ang judiciary, ano lang ba yan? Taga-interpret lang yan. Sino ba yung mga involved dyan? Diba yung mga nasa court nyo? A judge? O kapag executive, ano yan? Implement. Sino yung mga nandyan? Diba yung mga nasa nyo? DILG nyo, diba? Presidente ba? Mayor? Barangay captain? Diba? Pasok pa rin yan. So yun lang, tandaan nyo dito. Okay na tayo Anong alit yung una? Social conflict. Social class conflict. Ano bang doon? Social conflict theory. Bakit nagkakaroon ng crime sa social conflict theory?
Dahil sa ano, social struggle or social inequality. Di ba hindi pantay yung ano? Di ba? Nagkakaroon ng economic inequality. Di ba hindi pantay yung resources? Sino lang ba yung mayaman? Yung mayayaman lang, di ba? Paano naman yung mga kahirap? Na dito, kay Freda Adler naman tayo. Ano naman sinabi dito ni Freda Adler? Kilala niyo to, si Freda Adler? Ha? Freda Adler, kilala niyo ba to? Ito yung sa liberation theory ba yun? Sabi ni Freda Adler, ano ba sabi nito? Women are oppressed. Ba? Sa feminism to. Ano ba ibig sabihin natin pag oppressed? Ano? Hindi equal ang treatment. Kumbaga dito, parang di ba pantay, di ba? Oppressed, parang alanganin. Lagi yung natin, yung ating mga babae. Kaya ang gusto ng liberation theory, dapat daw yung men and women are equal. Naniniwala ba kayo dito? Dapat daw, ano ba to? Nangyayari ba sa atin tong ganito? Yes? Parang hindi naman eh. Ba? Sa PNP, ilan ang quota ng babae? 10% lang. Diba? Nakakita na ba kayo ng PNP chief na babae? Yung tawag doon, yung 4-star, tawag doon? Director General ba yun? 4-star? Dirgen? Dirgen ba? 4-star? Dirgen? Ha? Tandaan niyo ba yung mga ranggo? Ano ranggo ng 4-star? Anong tawag doon? Ha? Ayun, Dirgen. Ano yung Dirgen? Director General daw, sabi ni sa luma. Sa bago. Diba? Ito. Tawag doon. Sa religion, nakakita na ba kayo ng babaeng pari? Madre. Mare, pagka Diba? Kumbaga dito, hindi naman natutupad to, yung men and women. Diba? Pero dahil ito, pinaglalaban ng liberation theory, dapat daw ang babae at lalaki pantay. Kapag pantay yung babae at lalaki, sabi dito, dapat daw, kapag ang babae daw, nagkaroon ng increase in female liberty. Diba? Ang nangyayari dito, more, female crimes. Tumataas daw yung crime ng babae kapag daw nabibigyan mo ng mga opportunity or liberty, kalayaan. Yan daw yung sabi ni Freda Adler nyo. Now, kaya ang nangyayari dito, kapag yung babae, nagkaroon ng pares na opportunity like yung lalaki, katulad sa social position, sa trabaho, di ba? Katulad sa employment pattern. Di ba mayroong mga tawag doon, may mga trabaho na puro lalaki lang kinukuha, di ba? Bihira lang naman yung babae, lalo na sa mga construction, di ba? Now, dito, ang pinaglalaban nito, kapag daw yung babae, binigyan ng pares na opportunity, katulad ng lalaki, pares sila ng opportunity ng lalaki sa social position, job employment. Now, ang mangyayari dito, yung crimes ng yung main crimes ay magiging equal din sa babae. Diba? O, dahil dyan, magkakaroon ng equal. Kumbaga, kapag pares sila ng opportunity or liberty ng lalaki,
Magiging pantay na lang yan, yung crime rate ng male tsaka ng female. Kailangan pinaglalaban ito. Kapag daw tumaas yung female liberty, ano nangyari? Tumataas din ang crime ng babae. Dahil ang babae nagkakaroon ng parehas na opportunity katulad sa lalaki, ano nangyayari? Ang assumption nila, ang female crime equal na daw yun sa male crime. Kung gaano kadami yung female crime, kasing dami lang daw ng male crime. Kasi parehas na sila ng posisyon sa society. So yun lang naman tinutukoy dyan. Liberation theory. Tatakil na ata sa inyo iba yung feminism theory, radical feminism, di ba? Tsaka chivalry hypothesis. Hindi ko na dadaanan yun. Alam niyo yung chivalry hypothesis? Ano yung chivalry hypothesis? Oo. Ano sabi mo? Kumbaga, lenient yung pulis sa mga babae. Totoo ba yun? Diba sabi nila chivalry nagkanta yun eh. Chivalry is dead. Ha? O yan, punta na tayo dito, left realism. Ito, lumabas to sa board exam namin, 2024, February. Pero hindi ko alam kung lalabas ulit to. Ano bang pinaglalaban dito ng left realism? Ha? Theory yan, theory. Under ng yan, ng conflict. O, left realism. Ano bang gustong ipaglaban nito? Sabi nila, ang left realism daw, gusto nila ng kasi yung conflict theory kay Karl Marx, anong gusto ni Karl Marx? Diba gusto niya ng equality. Paano niya ma-achieve? Through revolution, di ba? Now dito, ayaw niya ng revolution. Gusto niya lang ng reformation. Reformist lang ang left realism. Ano ba yung reformist? Kumbaga, baguhin, kaso unti-unti, gradual. Hindi katulad ng revolution na talagang in an instant, palitan mo yung, kumbaga parang sa batas, yung repeal. Kumbaga, re-repeal mo, di ba? Parang revolution yun, papalitan mo na, repeal. Pag ito, parang amend lang. Kumbaga, nandun pa rin yung moral values, pero pinapaganda mo lalo. Ba? Kasi dito, ano bang tingin dito sa left realism? Sino bang naapektuhan lagi dito? Ang naapektuhan dito, yung may hirap. Diba? Ayan, sulat niya yan. Yung definition na yan. Yan. Reformist, gradual social change, paunti-unti. Yan daw yung best means to achieve equality. Kumbaga, opposed to doon kay Karl Marx. Si Karl Marx kasi gusto ng revolution. Ito naman, kumukontra siya. Parang leftist ba? Mga kaliwa. Sabi niya, gradual social change or tinatawag nating reformist. Yan daw yung best means to achieve equality. Diba? Kaya dapat, para hindi na mag-revolt yung tao, kailangan yung crime, dapat masolusyonan na kagad yung problema. Huwag na nating antayin mag-rebelde yung mga tao. Dapat magbigay na tayo ng solution doon sa problem. Yan. Need to produce practical solution. Kasi dito sa left realism, mostly naman ang dito, victim is yung working class. Working class prey upon another pag sinabi nating prey, ano ba yung prey? Diba alam niyo yung prey? Parang binibiktima. Sa tingin nyo, sabi dito, di ba, working class, ibig sabihin, binibiktima ko lang yung yung mga kalebel ko. Yun naman madalas talaga nabibiktima working class din eh. Kasi sa tingin nyo, kaya ba nilang biktimin yung mga upper class? Ang ina, lakas ng mga security ng mga yon. Bago ka pa makalapit sa bahay nun, ang ina, ka na.
Dali ka na kaagad. Kaya dito, ang nangyayari, mostly, yung victim talaga is yung working class. Kaya gusto nila ng pagbabago, pero paunti-unti lang. Reform lang, reform. Ayaw nila ng revolutionary. Baguhin na natin yung paunti-unti. Para wag na natin antayin magrebelde ang tao. So yun yung left realism. Okay na kayo? Sabi ng left realism, crime being a serious problem. Dinali niya yung mga theories ng kanina. Sabi dito sa traditional Marxist, ang traditional Marxist daw, saan daw lang nakafocus? Nakafocus lang dito, crimes on the powerful. Ano ba yung mga crimes na yan? Tinatawag natin Anong tawag dito? Anong tawag dyan? Madalas, ito yung crime na madalas ginagawa ng mga mayayaman. Yun yung white collar crime, di ba? Ano ba yung white collar crime na yan? Ano yung white collar crime? Di ba sino nag-coin ng word na white collar? Si Edwin Sutherland. Ano yung white collar crime? Sino yung dito? Offender natin dito? Di ba yung mga upper class o ba yung mga may higher status? Now, bakit sila nagko-commit ng crime? Ba't nila kino-commit yan? Yung mga white collar crimes, di ba? Mga corporate crimes. Ano lang naman ang purpose nila eh. For benefit or gain. Para magpayaman. Diba? O tinitilan nila. Pag sinabi natin criticize, ano yung criticize? Lolo. Ano yung ibig sabihin ng criticize ba? Parang binabash ba? Lolo. O yun, parang dinajudge, di ba? Yun ang sabi niya dito. Kaya anong sabi dito nilang left realism? Mag-focus na din naman tayo doon sa working class crime. Ano ba yung working class crime na yan? Anong tawag dyan? Mga blue collar. Diyan tayo mag-focus. Ano yung mga blue collar? Sinong dito? Mga lower class lang naman yan, di ba? Ano naman purpose? To maintain livelihood. Di ba nakikita niyo yung diferensya? Kaya lang naman nagko-commit ng crime yung mga mahihirap para lang sa kanilang kabubuhay. Kasi hindi sila mabubuhay kung hindi sila gagawa hindi sila magnanakaw para sa pangangailangan nila, di ba? Unlike dito sa white collar crime, ano bang purpose nila? Magpayaman, di ba? Benefit. So yun yung dinadali dyan. Dito naman sa neo-Marxist, ang focus ng left realism dito, ito. Diba? Pero romanticize daw niya yung mga pero hindi nila tinitingnan na ang madalas na nagiging biktima ay yung rin, mga working class din, hindi naman yung mga mayayaman. Diba? Kaya dito, dapat magkaroon ng practical solution. Kasi sinong nagagrabyado lagi dito? Sino lagi nagagrabyado dito? Mga working class. Low. Now, dito, dinali din nila yung labeling theory. Diba? Sabi nila dito, yung labeling theory, hindi nila tinignan yung sino ba talagang pinaka-biktima ng labeling theory? Diba yung taong nakakommit ng crime, nilabel nila. Diba? So dito, moron to. Parang leftist ba? Kinikriticize nila ibang mga theory. Inyong mga sabi nila. Nile-neglect nila yung pinaka-real victims. Sino ba yung real victims dito? Yung nilabel. Diba, nakafocus sila dun sa... Saan ba sila nakafocus? Dun sa social working class as a criminals. So, ilang yan. Now, dito sa left realism, low. Nawala ata ito eh. Lobot na ata ito eh. Low. Ako ba yung left realism? O nakakalito? Ako yung left realism? Kuha ba o ulitin ko? Ha? Left realism? Ano nga pag left realism, anong gusto?
Reform lang, hindi. Revolution. Ba? Paano sila mag-reform? Unti-unti, di ba? Gradual, social change. Ba? Ano ba ang sino ba nabibiktima sa left realism? Ang mga working class lang din. Low. Kaya lang naman tandaan nyo sa left realism, gusto lang nila ng reform, tapos tinitingnan nila yung crime as a real problem, serious problem. Kasi sino ba lagi talaga naapektuhan? Yung mga mahirap. Dapat mag-focus to saan? Doon sa mga more on parang victimization Naka-focus to doon sa pinaka-victim mismo. Ba? Which is yung working class. Now, yung cause of crime dito sa left realism is relative deprivation. Ano ba yung relative deprivation na yan? Ano ba yung deprived? Parang di ba? Parang pinagkait ba, ganon? Diba? Now, dito, nagkakaroon daw ng parang related to sa string theory nyo. Diba? Kasi dito, yung tao, kumbaga parang naiinggit ba? Kasi nakikita niya, yung buhay ng ibang tao, maganda. Tapos, yung sa kanila, hindi sila makakuha ng kulang sila ng opportunity, diba? Hindi sila maka-access dun sa mga opportunity para makamit yung goals nila. Kaya dito, nagkakaroon ng relative deprivation. Di ba nagkakaroon to ng frustration, anxiety, tsaka other response. Kamukha to ng string theory. Di ba? Dito kasi, parang tinitingnan nila iba, kinukumpara nila yung sarili nila dun sa ibang tao. Yung ibang tao, nakabili ng mga bagay na gusto nila, di ba? While yung dito sa amin, wala, hindi namin. Kulang kami ng resources. Kulang yung namin. Tawag ba doon? Opportunity. Kaya anong nangyayari? Nagkakaroon ng anxiety, frustration. Diba? So yun lang yan, relative deprivation. Kaya pansin nyo, ito, madalas to. Yung iba, sa online class. Diba? Hindi naman lahat, nung nag-online class kayo, hindi naman lahat may signal. Diba? Hindi naman lahat may cellphone. Okay, yung mga iba nag-a-apply. Diba madalas ngayon, ang update na madalas sa Facebook, diba? Sa mga social media. Now, paano naman yung mga walang may cellphone? Diba? Paano nila malalaman? Kung baga nagkakaroon ng inequality. Para bang pinagkakaitan yung yung isang grupo, diba? Relative deprivation. Now, dahil doon, parang feeling nila, pinagkaitan sila, diba? Ano nangyayari? Nagkakaroon na ng subculture. O parehas lang din kay Albert Cohen. O dahil sa frustration, 'di ba? O sila lang din naman magkakaintindihan eh, 'di ba? Pare-pares lang sila ng estado sa buhay. Kaya ang nangyayari, anong gagawin nila? O magfo-form na sila ng subculture. Kasi dito sa subculture, diyan sila nagkakaintindihan, pantay-pantay sila dito, 'di ba? Sila lang din na magtutulungan para makamit yung goals nila. Kasi itong subculture, madalas nakapagbigay din to ng opportunity. Kaso, in a way of illegitimate or legitimate, depende. So, yun lang yan, na-discuss na natin yan. Now, marginalization. Ano ba pag marginalization? Ano bang tawag dyan? Kumbaga, parang bang alienation kung tawagin, parang bang ina-isolate mo, marginalize. Parang kumbaga, ito yung mga tao, di ba? Yung mga group of people. Nagkakaroon ng parang margin. Ba, parang na-isolate ba? Baka yan dito, this is where people lack the power or the resources to fully participate in the society. Like for example, ito yung mga working class, yung mga mahihirap. Hindi sila makapag-participate doon sa society dahil wala silang kapangyarihan. Walang tatayo para sa kanila. Kaya ano nangyayari? Parang nagiging sila, isolated. Parang bumubukod. Parang diba, parang magkakamukha kanina subculture, marginalization, relative deprivity.
Isa lang yan. Kumbaga, magkakapatid ba? Di pala magkakaisa, mag-isa, magkakapatid. Kumbaga, tandaan nyo lang dito, para bang ano to, isolated yung pakiramdam nila. Dahil yan sa feeling of frustration. Puro frustration din naman yan eh. Frustration, walang opportunity, di ba? Dahil nagkaroon ng frustration, anong gagawin nila? Magiging na lang, violente. Doon na lang nila may express. Dahil feeling nila, sila, isolated eh. Hindi sila makapag-participate doon sa isang society. Diba? Walang katayo doon para sa kanila kasi mahihirap lang naman sila. Wala pa rin mga mayayaman, hindi nila kaya. Marginalization. Okay na? Ito, peacemaking. Ano ba itong peacemaking na to? From the word itself, peace. Ano ba yung peace? Ano ba yung peace? Diba, kapayapaan. Sabi nito, tanggalin na natin yung oppression, diba? Tanggalin na natin lahat ng violent movement. Anong pinopromote nito? Anong pinopromote nito? Itong peacemaking nyo. Ito, lumabas to sa board exam namin eh. Tangina, dito ako nagkamali. Kumbaga, ito yung pinaka niya. Yan, yung mismo yung definition na yan. Tangina, para identification. Tangina, kinalaban ko yung kinalaban ko na naman yung tanong. Puta, yan. Diba? Anong purpose nito? Promote peaceful and just society. Ano ba yung just? Just. J-U-S-T. Just. Ano ba yung just? Diba just? Diba may justice, just? Diba parang yun eh? Parang hindi, iba yun eh. Iba yung just desert mo eh. Diba parang ba? Equal ba yung society? Kumbaga, parang kasi yan eh, yung ano ba tawag doon? Ibang word na maganda doon. Kumbaga parang pantay-pantay dito yung tingin ng tao. Walang bias. So dito, promote peaceful, walang oppression. Ano ba yung oppression? Diba? Ano ba yung oppression? Ano ulit yung oppression? Yung mga unequal treatment, di ba? Kaya nga tayo may karapatan eh. Diba? Ano ulit yung karapatan natin? Di ba? Yung mga Bill of Rights. Di ba? Kaya nga meron tayong ganyan para maprotektahan tayo dun sa oppression ng state. Di ba? So dito, anong purpose ng peacemaking? Oh, peaceful lang yan. Pantay-pantay tayo. Kumbaga, equal treatment. Diba? Ano pa? Anong ina-advocate nito? Huwag na natin ikulong yung tao. Ano na lang gagawin natin? Diba? Restorative na lang. Sabi nito, restorative na lang tayo. Tapos, anong gagawin natin? Advocate na lang tayo ng mediation. Anong ulit yung mediation? Tsaka conflict resolution. Kumbaga, pag-ayusin na lang natin kaysa ikulong. Yan ang gusto ng peacemaking. Huwag na natin ikulong kasi baka mas lalong lumala pa eh. Hindi naman nakapag-prevent yun. Pag-ayusin na lang natin yung dalawang tao. Diba? Alin yun, tol? Mediation tsaka conflict resolution. Diba yung sa ulit yung ADR nyo, diba? Diba may ADR kayo? Yan nga, magandang gawang thesis yun, yung ADR. Kasi yung tao ngayon, saan nakadepende? Kay tulpo. Diba? Kasi gusto nila ng mabilis na diba? Na usira pag tulpo, sa ayos na kagad, diba? Pero hindi nila alam, meron tayong ADR, diba? Pinagayos. Diba sa barangay, nagkakaroon ng mediation, di ba? Yung doon sa barangay ba, pwede ba mong magdala ng lawyer doon? Bawal, di ba?
So doon, ano bang ginagawa ng barangay doon, barangay captain doon? Nagme-mediate lang, di ba? Hindi siya pwede yung ano doon, mag-pass siya kung anong gagawin. Baga parang pumapagitna lang siya, di ba? Nag-ADR na kayo, no? Dami lumabas doon. Aralin niyo yun. Arbitration, mediation, tsaka ano? Ano isa? Conciliation. Yun, huwag niyo nang kalimutan yun. Pero to, lumabas to. Peacemaking. Tandaan niyo lang, pag peacemaking, anong pinopromote nito? Peaceful, tsaka na violent movement. Lumabas yan, hindi ko malilimutan yan. Eto, sa tingin nyo, bakit nagko-commit ng crime ang isang offender? Saka kailan nagko-commit ng crime ang isang offender? May idea na kayo? Sa tingin nyo, bakit nagko-commit ng crime ang isang offender? Ha? Ba't nagko-commit ng crime ang isang offender? Oh. Dahil ano? Ay, sasagot sa why. Dahil sila ay ano? Rational choice theory, di ba? Kapag pleasurable or magbe-benefit sila sa isang bagay, diba? Kumbaga, mas mataas yung reward kaysa doon sa punishment, o mas magko-commit sila ng crime. Rational choice theory. Yan ang rason bakit nagko-commit ang tao ng isang crime. Diba? Tinitimbang nila muna ba kung magbe-benefit pa siya o hindi. Diba? Kung kaya niya ba yon or hindi. Diba? Ano nga tawag doon sa dalawa? Offense specific tsaka offender specific. Ano nga pag offender specific? Sa nakapokus? Sa skill ng offender kung kaya niya bang gawin yung isang krimen. Pero kapag offense specific, ano yun? O titignan niya muna kung yung characteristic ng isang criminal offense. Titignan niya muna kung yung value ng target, di ba? Kung may mga protection ba yan. Kasi yan, mamaya, konektado yan sa ano nyo, sa routine activity theory nyo. Ito, natakal na naman natin to eh. Huwag nyo kakalimutan yan kasi nasa TOS nyo to eh. Rational choice. Now, apply natin sa law enforcement. At tingin nyo, paano natin mape-prevent to? Rational choice theory. Paano natin mape-prevent to? Apply natin sa ano? Ha? Anong gagawin natin para hindi na mag-commit? Ma-prevent natin. Apply natin sa law enforcement. Kasi yun yung TOS nyo eh. Nakalagay, apply daw sa law enforcement eh. Ano? Ayun. Parang Joshua, anong sagot mo? Parang Joshua. Anong gagawin natin para ma-prevent yung tao na mag-commit ng crime? Ano? Eh, ano nga, hindi ko marinig eh. Bawasan yung opportunity ng offender. So dito, pinaka-the best dito, anong gawin? Dahil ang tao ay pleasurable, hedonism, anong gagawin nyo? Hindi taasan nyo yung punishment para hindi na siya mag-commit ng crime. Ba? O kaya taasan nyo yung risk. Diba? Kasi kapag yung isang bagay ay mapanganib, at tingin mo, yun, katulad din nun, sinabi ni paring Joshua, opportunity. Diba? Diba? Nakita niya na, for example, walang bantay dito. 1 million doon. Diba? Mababa yung risk. Diba? Ibig sabihin, makapag-isip siya, magkakaroon ng decision making. Magko-commit ako. Diba? Kasi walang risk eh. So yun yung tinutukoy dito, rational choice theory. Taasan ng lang dito para ma-prevent taasan ng punishment. Okay, yung tinatawag natin, ano pa? Isa pa. Yung diba ito? Deterrence. Anong ulit yung deterrence? Ano yung deterrence nga ulit? Anong ginagawa ba ng deterrence? Discourage. Diba? Para hindi na gawin ng hindi na pamarisan, diba?
Wag mo nang ulitin yung ginawa ng iba. Anong alit yung general? Deterrence? Pangkalahatan, di ba? Pag specific, doon sa pinaka-offender, di ba? Para di na mag-ngulit. Now dito, routine activity theory. Ito, madadaanan nyo rin to sa victimization. Tinatawag din tong RAT. Nasa TOS niyan. Sa tingin nyo, anong tinutukoy dito? Routine activity theory. Tinutukoy dito yung ang tinutukoy nito, when, kailan. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito is yung opportunity. Opportunity ang tinitingnan dito. Ano ba yung dito? Sabi dito, sabi ni Lawrence Cohen and ni Marcus Wilson, kinongkluded that the volume and distribution of predatory crimes are closely related to the interaction of three variables, which is yung ayan, availability of suitable target, absence of capable guardian, saka presence of motivated offender. So dito, nagkakaroon ng opportunity. Ano ba yung tinatawag nating availability of suitable target? Sino ba yung tinutukoy dito? Yung victim. Kumbaga, ito yung, so sinabi dito, suitable. Pag sinabi natin suitable, parang madaling targetin. Kumbaga, kapag tinarget mo, mas chance na execute mo yung isang crime, kumbaga suitable. For example, sino ba yung mga available, mga suitable targets? Kunyari, magnanakaw kayo. Sino ba yung mga suitable targets natin? Diba yung mga mga may sakit, matatanda, bata, diba? Kasi kapag kinumit mo yun, mataas ang chance na, magawa mo isang krimen. Diba? O ito naman, ito, yung presence of motivated offender, di naman nawawala to. Ito yung pinaka mo. Anong tawag dito? O ito na lang, offender na din. Inulit ko na lang. Offender. Now, ano yung tinutukoy dito? Absence of capable guardian. Ano ba yung absence of capable guardian? Pag sinabi nating guardian, ano bang ginagawa ng guardian? Nagbabantay. Diba? Kumbaga ito, drawing natin. Parang lang yan yung triangle. Diba dati, yung anatomy of crime, anong alit yung anatomy of crime nyo? Intent. Intent ba o motive? Motive. Motive. Desire. Tama ba? Motive, desire. Motive or desire, tapos opportunity. Tapos yung isa, opportunity. Opportunity, instrument, instrumentation, tsaka desire or motive. Diba? Pero ngayon dito sa routine activity theory, ang meron dito is yung motivated offender. Para magkaroon ng crime, kailangan daw nito. Motivated offender, suitable target, saka absence of capable guardian. Sino ba yung capable guardian na yan? Sino ba yung mga capable guardian na yan? Ito yung mga individual o kaya object that could deter. Ibig sabihin ng deter, ano yan? Mapigilan, ma-prevent yung isang kriminal, di ba? Yan daw yung routine activity theory. Baka nagkakaroon ng crime kapag daw walang nagbabantay. Sa tingin nyo, para magkaroon ng crime, para ma-prevent yung crime, anong gagawin? Para ma-prevent yung crime, anong gagawin? Kaya nyo bang kontrolin yung offender? Hindi, kapag gusto mag-rape na, dahil sa rational choice, kung gusto mag-rape na, mag-rape talaga yan, di ba?
Hindi mo mapipigilan yan. Yung suitable target, pwede mo bang kontrolin? Hindi. Tangina, yung mga magaganda, huwag mong papalabasin sa gabi. Ba, yung mga pangit, sige, lumabas kayo ng gabi. Tangina, pwede ba yun? O hindi. Hindi mo kayang kontrolin. Now, ano bang kayang kontrolin mo lang dito? Yung capable guardian. Ibig sabihin, tanggalin mo yung absent. Lagyan mo ng capable guardian. Ano ba yung mga capable guardian na yan? Ano ba yan? Mga security guard, ano pa? Ano pa? Bodyguard, ano pa? Law enforcement. O ano pa? Kahit nga lang yung ano eh, kumbaga yung presence nga lang ng mga ano. For example, kayo, yung presence nyo nga lang eh, kumbaga makapag-determine sa ano, isang kriminal, di ba? Pag maraming tao. Oh, capable guardian din yun. Kayo, capable guardian. Ano pa? Object, pwedeng ano? CCTV, di ba? Yung sa NCAP, alam niyo yung NCAP nun? Yung non-contact apprehension. Di ba? Yun pa nga lang, nakapag ganun eh. Tangina, talagang titigil at titigil ko eh. Diba? Tsaka ano pa yung mga object na yan? Pwedeng ano? CCTV. Eto, ewan ko kung tinatablang kayo nito. Itong CCTV ni Sir. So yan yung ano cause ng ano, ito yung cause ng crime, nagkakaroon ng ano, opportunity kapag meron itong tatlo. Nakakuha? Diba kasi yung mga police, di naman ano yan, 24 hours na ano eh, naka-duty, di ba? Di naman laging available yan sa isang lugar. Diba kaya nga meron kayong security guard eh. Tsaka traffic enforcer, ano ba mga tawag sa mga yun? Mga ano yun, force multiplier, mga yun. Kasi hindi naman kaya na sakupin na yung ng PNP, itong lugar na to. Kaya nga yung ano, mga guard, sino nag-handle? Diba yung, sino ng mga nag-handle ng mga gwardiya? Diba, sino nag-handle nun? Diba yung SOSYA? Diba sa PNP rin? Oh. Kumbaga mga force multiplier yan. Oh, now, apply natin to sa ano, law enforcement activities. Ano natin mape-prevent? Apply natin sa law enforcement activity. E di ano, police visibility. Ano pa? Police patrol. Pasok na yan dyan. Ano pa? O pwede rin ano, curfew. Diba pwede? Kasi anong ginagawa ng curfew? O, ini-eliminate niya yung suitable target. Diba pwede niya rin kontrolin eh, yung suitable target. Pero hindi sa lahat ng bagay kaya mong kontrolin. Nagagets niyo ako? O pwede rin mo rin eliminate yung suitable target. O mag-curfew ka. O motivated offender, kaya mo bang eliminate? Kaya nyo bang eliminate yung motivated offender? Paano nyo ma-eliminate yung motivated offender? Batanggalin mo yung ano? Motivated offender, parang di na kaya tanggalin to. Kung mag-criminal, di na natin kayang kontrolin yan eh. So yan lang naman, para ma-prevent yan, police visibility, curfew, routine activity theory. Tandaan nyo lang yan sa tatlo. Ito, nagkakaroon ng crime kapag ano, may suitable target, ano pa, absence of capable guardian, wala nagbabantay, tsaka isang motivated offender. Yan lang yun. Hindi ko na gagawin komplikado. Ito, crime pattern theory. Nasa TOS yung mga yan eh. Crime pattern theory is a way of explaining why people commit crimes in certain areas. Ibig sabihin, anong tinutukoy nito? Location, where? Ba certain areas eh. Tinutukoy dito yung location. Kasi sabi nila, kulang yung routine activity theory. Kasi ang routine activity theory, ang pinupunto lang yung opportunity. Now dito, hindi nila tinitingnan yung location ng isang krimen. Diba? Kaya nga kayo nagkaroon ng crime mapping. Tsaka yung ano, crime mapping, crime hotspot, di ba? Kumbaga sa isang lugar na yon, talamak yung isang crime.
Now, sa tingin nyo, paano nagkakaroon ng crime dito sa crime pattern theory? Nagkakaroon ng crime kapag yung activity space of the victim ay nag-i-intersect dun sa offender. Kumbaga, yung ano nyo, offender nyo, kumbaga may mga tayo, ano bang mga routine natin? Ano ba yung routine? Parang mga gawain natin, di ba? Sa isang gawain natin sa buhay, di ba? Sa isang araw. Ano ba yung gawain natin? Pumunta sa school, pumunta sa mall, di ba? Lumabas. Now, hindi lang naman victim ang may ganong routine, pati rin yung offender. Kaya ito, kapag yung offender, tsaka yung victim, kumbaga nagkaroon ng nagtagpo sila sa isang lugar, kung saan yung isang lugar na yon, halimbawa, sa isang, nasa kayo, bar, tapos sa labas nito, mga talahiban na, di ba? Now, kapag nag-intersect yan, yung dalawang yan, tapos doon sa talahiban, sa tingin nyo anong mangyayari? Di ba, mas mataas na mag-commit ng crime doon sa lugar na yon. Bakit? Kasi madami doon, puro lasing na yung mga babae, di ba? Mostly, anong mangyayari? Magkakaroon ng crime of mga rape, di ba? So dito, ang tinutukoy lang naman sa crime pattern theory, yung sa mga crime hotspot, yung sa location, nagkakaroon lang ng krimen kapag yung yung offender tsaka yung victim, yung awareness, yung activity nila nagtagpo doon sa isang lugar. Baka tulad nito. Ba? Kunyari ako ito, saan ba yung home? Diyan ako. 'Di ba? Anong ba ginagawa ko? 'Di ba? Napunta ako ng work, 'di ba? Napunta ako ng shopping, ng mall, naipagkita sa friends. Now, kapag dito, nagtagpo kami ng offender dito sa isang lugar na to, ayan yung bilog na yan. Ito kasi yung tinatawag nating crime hotspot. 'Di ba? Yung areas of crime occurrence. Kapag nagtagpo kami dito, kaya nyo ba tinatawag na crime hotspot yan? Kasi dito, mas mataas yung opportunity ba? Kumbaga, kung titingnan nyo dito, pasok doon yung sa routine activity nyo. 'Di ba? Andan yung opportunity. Kapag nagtagpo yung dalawa, yung offender, tsaka yung dito, victim, nagkakaroon ng crime. Kaya tinawag niya crime pattern. Kumbaga dito, yan, nangyayari lang dito sa isang lugar. Kumbaga, talamak dito yung sa work, sa school, ano ba madalas na nangyayari dyan? Palagay na lang natin yung mga tawag dito, physical injuries na lang kasi mga nag-aano yan eh. Diba, yung mga nagbubugbugan, nag-aabang sa mga gate. Diba? Ganyan nangyari sa amin nung high school. Pagkalabas namin, sa kaming grupo. Tapos yung isa, sinaksak yung pa ko eh. Biglang sinaksak sa sa Tigaliran tapos tumakbo eh. Batang Plaza. Ang inang yun. Ano pa lang kami nung mga second year. Kumbaga dito, ang tinutukoy lang, ano nga tinutukoy dito sa crime pattern? Kapag yung activity ng offender tsaka ng victim nagtagpo doon sa isang lugar, nagkakaroon ng crime. Diba? Kaya dito, crime pattern, more on tinutukoy dito yung crime hotspot. Kasi dito sa mga ito, mataas yung yung mga bilog na yan, mataas yung opportunity na commit ng crime. For example, dito, sobrang dilim, paggabi, di ba, pupunta kayong bar. Dito, madilim. Kapag yung lugar, madilim, sa routine activity theory, alin ang doon? Di ba, nagkakaroon ng suitable target, suitable target o motivated offender o yung may isa, absence of capable guardian. Diba, nawawalan yung absence of nagkakaroon ng absence of capable guardian pag pumupunta ka sa isang lugar. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng opportunity dito sa isang lugar na to kasi madilim. Kaya anong gagawin nyo para ma-prevent yan? Maglalagay kayo ng ilaw. Meron pa kayong tatakil na mamaya, yung tinatawag nating SEPTED. Nasa TUS nyo rin yan. SEPTED. Crime Prevention through Environmental Design. Ibig sabihin, para matanggal mo yung opportunity, anong gagawin mo? I-modify mo yung environment. Papagandahin mo yung environment. Aalisin mo yung yung opportunity, di ba? Kumbaga, kunyari dito, sa isang lugar na to, talagyan mo ng ilaw, di ba? Ano pa?
CCTV, di ba? Ano pa, Guardia, kung yan. Kumbaga, mo-modify mo para ma-prevent yan. Ito pa pala, broken windows. Nasa TOS dyan yan. Kumbaga ito, modify the environment. Mo-modify mo lang yan. Okay na kayo dito, crime pattern? Nasa TOS to eh. Kumbaga, ang tandaan nyo sa crime pattern, yung sa crime hotspot yan, tapos i-relate nyo dun sa routine, tsaka sa rational, kasi magkakadikit yan. Now, ito, broken windows theory. Ano bang tinutukoy dito? Alam niyo yung, kaya tinawag na broken windows to, ba? Teka lang. Dito tayo. Broken windows theory. Dito daw, merong signs of disorder. Ano ba yung signs of disorder na yan? Pwedeng physical, pwedeng social. Pag sinabi natin physical, ano yan? Kumbaga, karakteristik ko niyan sa bahay. Dito sa isang community, nakita nyo, puro graffiti. Graffiti yung lugar, ano pa? Basag yung mga bintana. Ano pa? Ano pa dito? Ano pa bang maganda dito? Ayun, mga abandoned house, di ba? Yung mga wala nakatira. Abandoned house. Mga physical disorder yan. Pag social disorder, ito naman yung mga anong mga tawag dito? Mga tawag dito? Social. Mga gangs, di ba? May mga gang, mga gang. Baga, nagdodroga na sa streets yan, sa kalsada. Puro gangs ang tao dito. Ano pa? Yung mga activity dito, nagdodroga sa droga sa kalsada, yan. Mga addict. Mga nagdodroga. Kumbaga, dito sa broken windows theory, disorder. Yung sign of disorder na yan, kapag ang isang lugar daw, may disorder, like for example, ito, basag-basag yung yung bintana, ano pa, puro graffiti yung mga pader, diba, sinusulatan ng ganon. Tapos nakikita mo, ang gulo pa, puro gangs, pag-alagala, mga yung tao dyan, mga nagsasabon dyan sa gilid, diba? Ano nangyayari kapag ganon? Ano nangyayari kapag ganon yung isang lugar? Ano nangyayari? Etong mga to, pag napabayaan niya, for example, etong basag na bintana dito. Pumunta ako dito ng isang linggo, nakita ko basag. Diba? Tapos may mga drawing pa ng titi dito sa mga graffiti. Nung dumaan ako ng umalis ako, bumalik ako mga isang linggo ulit. Nakita ko ganun pa rin. Diba? Ikaw, as a yung offender, mapapaisip ka na dito, yung tao, parang walang pake. Diba? Hinahayaan lang nila yung isang lugar, kumbaga, hinahayaan lang nila yung bintana na basag. Kumbaga, hindi nila inaayos. Ibig sabihin, kapag meron mga ganyang case, ano nangyayari dito? It could lead to more disorder. Kumbaga, makakapag-attract yan ng further crimes. Like for example, basag-basag yung isang bahay, abandonado, diba? Tapos makikita mo, parang tanggap ba ng society na ganun? Hindi nila inaayos, di ba? Ano pa? Kumbaga, hinahayaan lang nila. Now, yung offender, mapapaisip, parang walang pake yung tao. Kasi kung may pake yan sila, inayos na nila yan. O kaya kung may nakikita nilang magulo dyan sa isang lugar, sinusumbong nila yan sa mga polis para maayos.
Kumbaga merong disorder. Now, kapag nakikita nilang pinapabayaan yung isang lugar, kaya tinawag na broken windows eh. Kapag yung bintana daw, basag yung isa, pagbalik mo sa susunod na linggo, susunod na araw, basag na din yung ibang bintana. Ibig sabihin, na-encourage yung ibang tao na mag-commit ng crime dahil pinapabayaan na lang nung mga tao yung isang lugar. Parang parang kinuha sa social disorganization theory ito eh. Baga yung lugar, madalas to sa squatter eh. Mga may graffiti gangs. Parang to sa GTA yung, tawag ito? Grove Street. Diba? Kaya nahihikayat yung tao na mag-commit ng crime. Kasi kapag nakita mo, safe tong lugar na to para sa akin. Kasi walang mga pake yung tao dito eh. Pag nag-commit ako ng crime dito, di naman nila ako susumbong. Diba? Kasi kung kasi dito sa basta bintana eh. Kung may pake ka dito sa bintana, ang gagawin mo, ayusin mo. No, kinumpare yan doon sa society. Kapag hinahayaan nila yung mga petty crimes, di ba? Yung mga petty crimes, katulad ng ganyan, graffiti. Ano bang nababiolate dyan? Di ba? Vandalism. Hinahayaan lang. Ay, puta, sabi ko, tangina, pwede pala yung ganito eh. Tara, ulit tayo, mag-go ulit tayo. Hanggang ma-encourage na dumami na ng dumami yung crime. Dahil ito dun sa disorder. Nakuha niyo yung broken windows? Now, sa tingin mo, paano natin mape-prevent to? Katulad ng kanina, di ba, yung tawag doon? Yung modify natin yung isang lugar, ayusin natin. Di ba, yung SEPTED. Ano pa? Ano pa? Ito yung community-oriented policing. Kumbaga, strengthening nyo yung band ng isang community. Diba? So, yun lang yan, broken windows theory. Kapag yung isang lugar, magulo, pinapabayaan ng pinapabayaan, ano nangyayari? It could lead to more disorder or kapag attract ng or encourage further crimes. Kasi pinapabayaan nyo lang eh. Pwede gagawin ko na lang ulit. Nakuha? Nalilito? Nalilito ba? Medyo parang magulo yung pagkakasalita ko eh. Naiintindihan ba? Sige nga, ulitin nyo nga yung broken windows. Social disorder yun. Mga gangs, mapuro gangs dito sa kalsada, tapos magulo yung mga tao doon. Ano yung broken windows nga ulit? Sinong ulitin yung sinabi ko? Ikaw, ano yung broken windows? Isang na sasundin ng mga tao sa parang na-encourage yun. Oo, kumbaga kapag meron ng signs of disorder, ano nga yung mga disorder na yan? Diba, yung mga basag yung mga bintana, abandonadong bahay. Diba, tapos puro pa dyan, yung mga gang-gang, diba, sa kalsada. Mga nagsashabu doon sa gilid. Normal lang, di nila pinapakailaman, hinahayaan na lang. Ibig sabihin, kapag meron daw signs of disorder, tapos pinabayaan nyo yung isang lugar, ano nangyayari? It could lead to more disorder. Nakapag-encourage ka pa ng further crimes. Nakapag-attract yan ng further crimes. Kaya dapat yung isang lugar, pagandahin nyo. Diba? Anong gagawin para pagandahin? Diba? Yung SEPTED, modify mo yung environment. Asa yan eh. Ito, TOS rin yan. Broken windows. Ayan the theory is named after an analogy used to explain it. If a window in a building is broken and remains unrepaired for too long, the rest of the windows in that building will eventually be broken too. That's because the unrepaired windows act as a signal to people in that neighborhood that they can break windows without fear of consequences. Diba? Kasi kung yan, diba, binasag na, tapos wala namang na-punish, diba, hinayaan lang, ma-encourage yung iba, gagawin ko na rin to kasi wala naman nagsusumbong eh. Diba? Hanggang
dumami na ng dumami, ma-encourage na yung iba mag-commit ng crime hanggang maging palalanan ng palala. Na-attract eh. Ito na yun, crime prevention through environmental design. Anong gagawin dito? Modify mo lang yung environment mo. Anong purpose? Ba't mo minamodify? Diba? To deter criminals. Paano nyo madedeter yung criminals? Kasi it could influence an offender's decision that precedes criminal act. Diba kapag yung isang lugar, may mga street light, anong isipin ng offender? Diba doon sa routine activity? Ay, putik, parang ano dito, walang opportunity. Kasi walang suitable target. Kasi meron tayong capable guardian, di natin pwedeng ito. Kasi may mga CCTV, di ba? So yan yung dyan, crime prevention through environmental design. Mamodify mo lang yung environment. O defensible theory, parehas lang. Parehas lang to ng SEPTED. Ang focus naman ito, preventing easy access and exit. Ayan. By potential criminal as well as the elimination of their hiding places and where they can geographically select a target. So dito, kunyari sa isang bahay, pansin nyo sa mga tindahan, sa mga shop, sa mall, okay, sa ibang lugar, pansin nyo yung tindahan nila, saan gawa? Yung mga nila, sa mga glass. Bakit sa tingin nyo gawa sa glass? Diba? Para makita yung mga activity ng mga tao nasa labas. Kasi kapag ang offender, nakikita siya ng victim, sa tingin nyo, tutuloy pa ba siya? Hindi na, kasi wala yung element of surprise. Kasi importante rin din yun element of surprise. Kapag yung tao, nakikita siya, pag yung offender, pag feeling niya, nakikita siya ng ibang tao, hindi na tutuloy yan, di ba? Defensible theory. Okay, elements. Ito, tandaan nyo to. Natural access control. Ano bang ginagawa dito sa natural access control? Anong ginagawa dyan? Natural access. Ano yung access? Kumbaga, lang to? Anong ginagawa dito? Nililimitahan mo lang yung yung pwedeng pumasok. Di ba? Okay, yung access ng tao doon sa isang lugar. Like for example, dyan sa may maglalagay ka ng parang tapakan na yung parang pathway ba? Kumbaga, dapat, kung ikaw yung matinong tao, dadaan ka talaga dun sa pathway. Pero kung ikaw yung matinong tao, pakamahan ka dun sa dun sa mga, kunyari, may mga damo mo dun, diba? Kumbaga dito, sa natural access theory,